Sa ngayon nga po malamang walang kukontra na itong si Damian Lillard ay isa sa best point guard sa NBA. Pang high level pa rin nga po talaga ang laruan itong si Lillard. Kahit pa sa 3-point shooting at scoring nito, ganun pa rin, walang nagbago. Pero ang pinaka-disadvantage nga po nitong si Dame, etong tumatanda na nga rin po siya. 33 anyos na nga rin po itong si Lillard kaya medyo nagdadalawang isip na rin nga po ang mga kupunan sa kanya. Bigla nga pong dumagungdong ang ingay kay Lillard itong summer nang dahil nga dito sa biglaang pag-request niya ng trade sa Portland Trail Blazers. Hanggang sa ngayon nga po ay wala pa rin nangyayari. At eto na, bigla nga rin pong lumabas ngayon na ang kupunan ng Portland ay hindi rin gustong pakawalan na lang siya basta sa gusto niyang kupunan, which is eto ngang Miami Heat. Marami nga pong haka-haka ang lumabas dahil nga daw yan sa ayaw din ng Miami na magpakawala ng malaking offer para lang makuha siya. At hindi lang po yan mga kapatid, dahil kahit nga po ibang team sa liga ayaw ding bigyan ng malaking offer si Lillard. Ito nga pong edad niya ang itinuturong dahilan at pabalik-balik na injury. Malinaw nga po kung bakit concerned talaga ang mga team kay Lillard. Matatapos nga po ang karera niya sa 2026 to 2027 season at tumataginting na $63.2 million na ang sasahuri niya nito. Kaya kapag nga po bumaba ang laruan niya or ma-injured ulit, malalagay nga po talaga sa alanganin ng kupunan na kukuha sa kanya, di ba? Lalo pat sa ganitong napakalaking kontrata. Pero gayunpaman, ito pa rin nga po yung tipong manlalaro na pwedeng sugalan talaga ng kupunan para mailif ang pag-asa nilang makatongtong sa tuktok ng kampyonato. Last season nga lamang po ay kumakamada si Lillard ng 32.2 points, 4.8 rebounds at 7.3 assists para sa Trail Blazers. Aminin man nga po natin o sa hindi, patuloy pa rin nga po ang pagdodomina niya kaya isa pa rin nga po siya sa best player ng liga. Samantala tila roller coaster din nga po ang FIBA World Cup ngayon ng US mga kapatid. At ang pinaka-disappointment nga po dito etong napakababang performance nitong si Brandon Ingram. Isa nga po siya sa hinihirang na rising star ng NBA. Kaya etong tila walang kalatoy-latoy na kontribusyon ni Ingram sa FIBA napakamot na lang sa ulo ang mga fans at analysts. Kung sisilipin nga po natin ang statistic nitong si Ingram talagang malayo nga po talaga sa inaasahan ng lahat. 4.3 points, 3 rebounds at 3.3 assists lamang per game. Hirap na hirap nga po siyang makagawa ng malaking impact para sa kanyang team na talaga namang punong-puno ng mga star players. Kaya dapat all-star sana ang performance nito. Puro dekalibre ba naman? Pero kabaliktaran nga po ang nangyayari. Ito nga pong napaka-unimpressive na numero niya. Ine-expect pa naman sana na magiging key contributor siya sa team. Halos hindi nga po malunok ng mga fans. Disappointed nga po talaga ang lahat sa performance nitong si Ingram at lahat nga din po ay nadadamay na. Kaya ang ending napalaya siya bigla sa starting lineup ng US team. Bigla nga pong tinanggal ni Coach Kerr si Ingram kapalit nitong si Jalen Brunson. Kitang-kita nga po na biglang nagkaroon ng buhay ang team. Every possession counts nga po para sa mga tournament, lalo na nga dito sa FIBA. Kaya hindi pwedeng payagan ng team na madamay pa ang buong manlalaro dahil sa maalat na performance lagi nitong si Ingram. Napakalaki pa naman ang expectation basta American team na